Sa araw ng kasal ng aking apo na si Jessa, nakita ko ang name tag ko na may nakasulat. Lola ang bahala sa lahat. Salamat sa pagdalo mo, Lola. Sundan mo ang kwento ko hanggang dulo at mag-comment kung saang lungsod ka nanonood para malaman ko kung gaano kalayo na ang kwentong ito. Lagi kong pinaniniwalaan na ang mga okasyon ng pamilya ay dapat puno ng kagalakan. Ang kasal ng aking apo na si Jessa ay dapat isang perpektong araw. Yung uri ng araw na lagi mong maiinit ang puso kapag naaalala mo. Pero sa halip, naging araw iyon ng pagkaalam ko kung paano talaga ako tinitingnan ng aking pamilya. Kinaumagahan, naglaan ako ng dagdag na oras para mag-ayos. Sa edad na 65, hindi ako maarte, pero gusto kong magmukhang maayos at maganda. Pinili ko ang light blue na damit na paborito ni Roberto, ang yumaong asawa ko. Maingat na sinuklay ang aking buhok na kulay abo. At kahit naglagay ako ng kaunting pabango na ibinigay niya sa aming huling anibersaryo bago siya kinuha ng cancer, 3 taon na ang nakalipas. Maganda ka talaga, Elena, sabi ko sa salamin, na para bang si Roberto ang nagsasalita. Halos marinig ko ang boses niya. Nararamdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Seryoso at solemne ang seremonya sa simbahan ng Sto Niño. Napakaganda ni Jessa habang naglalakad sa aisle, mukha niyang nagniningning sa saya. Si Rico, ang anak ko, ay mayabang na nangumingiti habang inihahatid siya. Kahit si Pia, ang manugang ko, ay mukhang taos-puso ang damdamin. Sa mga sandaling iyon, lahat ay mukhang tama. Pero nagbago ang lahat sa resepsyon. Dumating ako sa marangyang bulwagan ng Hotel Grandview, papunta sa registration table kung saan kinukuha ng mga bisita ang name tag at table number. Ngumiti ang batang babae sa counter habang hinahanap ang mga card na nakaayos ayon sa alpabeto. Eto na po, Lola Santos, masigla niyang sabi habang iniabot sa akin ang name tag. Tumingin ako pababa, inaasahan kong makikita ang Elena Reyes, lola ng nobya. Pero sa halip, sa eleganteng calligraphy ay nakasulat, "Si Lola ang bahala sa lahat, nak." Nanigas ang kamay ko sa ere. Siguradong may pagkakamali ito. May problema po ba? Tanong ng dalaga nang mapansin ang mukha ko. Ngumiti ako ng pilit. Mukhang mali ang name tag ko. Sumilip siya. Nanlaki ang mata niya. Ay, pasensya na po. Tingnan ko po kung may iba pa. Okay lang, mabilis kong sabi. Ayaw kong magkaroon ng gulo sa kasal ni Jessa. Kakausapin ko na lang ang pamilya tungkol dito. Isinuksok ko ang nakakainsultong name tag sa damit ko at pumasok sa bulwagan, mainit ang pisngi sa hiya. Sumang-ayon ba si Jessa dito? Si Rico? Si Pia? Sino ang naisip na bagay ito, lalo na kung ito pa ang itinuring na nakakatuwa? Sa buong cocktail hour, sinubukan kong mag-enjoy, nakipag-usap sa ibang bisita na alinman ay hindi napansin ang name tag ko o sobrang magalang para banggitin ito. Tapos narinig ko ang isang bulungan na nagpapanigas ng dugo ko. Nakita mo ba ang name tag ni Lola? Bulong ng isang tao kasabay ng mahinang tawa. Sabi ni Pia, nakakatuwa raw talaga iyon. Sumagot ang isa pa, halata namang personal na ATM machine siya nila. Mabilis akong lumayo, nanginginig ang kamay. Sa oras na iyon, nakita ako ni Rico at tinawag ako sa isang grupo ng mga bisitang nakaayos ang damit. Ma, dito! Sigaw niya, naririnig sa buong bulwagan. Ma, makipagkita ka kina Mr. at Mrs. de Guzman, dating golf buddy ni Dad si Mr. de Guzman. Naglakad ako ng dahan-dahan, pamilyar ang mukha ni Mr. de Guzman. Siguro dating kasosyo ni Roberto sa negosyo. Ma, sina Mr. at Mrs. de Guzman po, sabi ni Rico. Tapos dagdag pa niya ng may tawa, Ma, yung walking bank natin. Napatigil ang ngiti ni Mrs. de Guzman nang mapansin ang name tag ko. Mukhang nahihiya si Mr. de Guzman. Elena Reyes, matatag kong sabi habang nag-aabot ng kamay. Biyuda ni Roberto. Siyempre naman, mabait na sabi ni Mr. de Guzman. Madalas na binabanggit ni Roberto ang tungkol sa iyo. Napaka-proud niya sa iyo. Nagpatuloy ang usapan pero halos wala akong narinig. Pagkaalis nila, hinila ko si Rico sa isang tabi. Ano ba to? Tanong ko, tinuro ang name tag ko. Tumawa si Rico. Ay ma, wag kang masyadong sensitive. Biro lang yon. Alam naman ng lahat na mataba ang bulsa mo mula nang iwan ni Dad ang lahat sa iyo.
Nakakahiya to, mahina kong sabi. Ay nako, relax ka lang, sabi niya habang nag-i-roll ng mata. Party to. Bago pa ako makasagot, dumating si Pia, elegante sa damit niya bilang nanay ng nobya. Eto na pala si Maelena. Naipakilala na ba ni Rico sa lahat? Gusto naming malaman ng mga bisita kung sino ang may ambag sa napakagandang kasal na ito. Kumindat siya at sabay silang tumawa. Nagpaalam ako at pumasok sa restroom, kailangan ko ng sandaling mapag-isa. Habang pinupunasan ko ang luha gamit ang tissue, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuit, pero mabilis siyang lumabas ulit at humingi ng paumanhin. Mrs. Reyes, Elena po, tawag niya ng mahina mula sa labas. Ako po si Atty. Reyes, abogado ni Roberto. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Nag-ayos ako at lumabas. Si Atty. Reyes ang nangasiwa sa mana ni Roberto at laging mabait sa akin. Napansin ko ang mahinang kilos niya patungo sa name tag ko. At may mga komento pa, buntong hininga ko. Mukhang biro lang daw. Nagdilim ang mukha ni Atty. Reyes. Hindi iyan nakakatuwa at siguradong magagalit si Roberto. Nagdalawang isip siya tapos binaba ang boses. May isang bagay po kayong dapat malaman. Isang bagay na pinapagawa sa akin ni Roberto na huwag sabihin sa inyo maliban kung talagang kailangan na. Inilabas niya mula sa bulsa ng coat ang isang sobre. Ito po ay codicil sa last will and testament ni Roberto. Idinagdag niya ito ilang araw bago siya pumanaw. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri at binasa. Komplikado ang legal na wika pero malinaw ang ibig sabihin, sinumang magiging henerasyon na magpapahiya sa akin ng publiko ay mawawala ng karapatan sa mana mula sa yaman ni Roberto, isang yaman na mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Tiningnan ko si Atty. Reyes na bigla. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Umaasa siyang hindi na kailangang mangyari iyon, mahinang sabi ni Atty. Reyes. Gusto niyang mahalin nila kayo dahil mahal nila kayo, hindi dahil natatakot silang mawala ang mana. Sumulyap ako sa bulwagan kung saan nagdiriwang ang pamilya ko. Walang kamalay-malay na ang ginawa nila ay nakapagpabagsak na sa kanila ng milyon-milyong piso. Ano po ang gusto ninyong gawin? Tanong ni Atty. Reyes. Maingat kong itinupi ang papeles at ibinalik sa kanya. Wala muna. Gusto ko munang makita kung hanggang saan sila aabot. Pagbalik ko sa party, parang mabigat na bato ang name tag sa dibdib ko. Pero sa halip na mahiya, may ibang nararamdaman na akong sumisibol sa loob ko. Ang determinasyon na makita ng malinaw kung sino talaga ang pamilya ko. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal ni Jessa, nakaupo ako mag-isa sa hapagkainan, nakapajama pa rin, nakatitig sa nakakainsultong name tag na inilagay ko sa harap ko. Ang eleganting sulat ay parang nanunuya. Si Lola ang bahala sa lahat. Hinaplos ko ang bawat letra gamit ang dulo ng daliri, naiisip kung ano ang reaksyon ni Roberto kung makikita niya ito. Bihira magalit si Roberto, pero kapag nangyari, napakalakas niyon, lalo na kung hindi iginagalang ang mga mahal niya. Nagbago na sila, bulong ko sa walang laman na kwarto, na para bang naririnig ako ni Roberto. O baka palagi na silang ganito, at ayaw lang nating makita. Tumayo ako at lumipat sa sala, naaakit sa malaking family portrait sa ibabaw ng fireplace. Kinunan iyon 5 taon na ang nakalipas sa ika-40 na wedding anniversary namin. Nakaupo si Roberto sa gitna. Mukhang malusog pa kahit may mga unang senyales na ng sakit na kalaunan ay kukunin siya. Ako sa tabi niya, nakapatong ang kamay sa balikat niya. Sina Rico at Pia sa gilid namin at sina Jessa at Miko na mga teenager pa noon sa harap. Masaya kami. Mukha kaming tunay na pamilya. Kailan nagsimulang magbago ang lahat? Ang tanong na yon ang sumasakop sa isip ko habang naghahanda ako ng kape. Siguro unti-unti, halos hindi napapansin hanggang sa tuluyang mawala ang respeto. Ang pinakmalinaw na memorya ay 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Roberto. Nagimbita sina Rico at Pia na kumain kami sa labas, isang bihirang okasyon noon. Sobrang alaga sila sa akin, nagtatanong tungkol sa kalusugan ko, naaalala si Roberto. Tapos sa dessert, sinabi na nila ang tunay na dahilan ng hapunan. Ma,
sabi ni Rico habang nilalagyan ng alak ang baso ko. Napag-isipan na namin ni Pia na i-renovate ang kusina. Hindi naman sobrang mahal, update lang ng appliances, bagong countertop, ganun. Maganda yan, sagot ko, wala pang kaalam-alam. Ang problema lang, dagdag ni Pia ng mahina. Sa tuition ng mga bata at iba pang gastusin, medyo mahigpit po ang budget namin. Naalala ko ang katahimikan, ang mga matang naghihintay. Humihingi kayo ng pera sa akin? Hindi hingi, mabilis na sabi ni Rico. Pero dahil marami pong naiwan sa inyo ni Dad, akala namin baka gusto ninyong tulungan ang pamilya. Nagbigay ako ng tseke na 500,000 noong gabing iyon. Sa pagbabalik tanaw, doon nagsimula ang lahat. Maliit na humiling, lumaki. Kusina naging buong bahay. Tuition naging mga kotse para kina Jessa at Miko pag 18 na sila. Mga bakasyon ng pamilya na inaanyayahan ako, pero ako ang inaasahang magbabayad. Binuksan ko ang cabinet sa hallway at kinuha ang kahon ng financial records. Umupo ako sa sahig na parang estudyante, inayos ang mga bank statements at canceled checks. Ang ebidensya ng tulong ko sa lifestyle ni Rico at Pia ay nakakapangilabot. Sa loob ng 3 taon, halos 12,500,000 ang naibigay ko sa kanila. Tumunog ang telepono, ininterrupt ang pagbibilang ko. Si Pia. Elena, nasa bahay ka ba? Tinawagan kita sa cellphone mo. Hindi ko man lang napansin na nasa bag ko pa rin ang cellphone mula kagabi. Oo, nasa bahay ako. Okay ba kayo? Okay naman po. Gusto lang naming magpasalamat ni Rico sa lahat kagabi. Ang ganda talaga ng kasal, di ba? Oo, napakaganda, sagot ko. Napakasaya sina Jessa at Marco sa kabutihan mo. Hindi nila makakamit ang ganitong kasal kung wala ka. Ipinaliwanag ko ang tseke na 2,250,000 para sa venue at catering. Masaya akong nakatulong. Actually po, iyon din ang dahilan ng tawag ko, sabi ni Pia. Lumalambot ang boses na kilala ko na ang kahulugan. Si Mr. at Mrs. Cruz, magulang ni Marco, sana sila ang magbayad ng honeymoon. Pero nagkaproblema ang negosyo nila kaya nag-withdraw sila. Nalulungkot talaga si Jessa. Alam ko na ang susunod. Nagtatanong lang po kami kung kaya mo bang tulungan. Gusto nila ng 2 linggo sa Boracay. Si Rico at ako magtutulungan din po kami. Kahit ano pa ang magastos nila. Ako na halos ang nagbayad. Pag-iisipan ko muna, sabi ko, nagulat kami pareho sa hindi ko direktang sagot. May katahimikan. Kailangan po kasing magpa-reserve ng maaga para sa magandang rate. Naiintindihan ko. Bukas sasabihan kita. Pagkatapos mag-end ng tawag, bumalik ako sa aking financial archaeology. Lagi akong binabalaan ni Roberto tungkol sa relasyon ni Rico sa pera. Para sa kanya, pera ang sagot sa lahat, sabi niya noon. Pero ang perang walang halaga ay nagdudulot lang ng higit na problema. Noon, hindi ko naintindihan o baka ayaw kong intindihin. May katok sa pinto. Sa peephole, nakita ko si Miko, ang apo ko, na mukhang kinakabahan sa veranda. Mabilis kong inayos ang mga papeles at isinilid sa cabinet bago binuksan ang pinto. Lola! Sabi niya, yumakap sa akin. Sa edad na 21, matangkad na siya tulad ng lolo niya. May parehong malambot na mata. Okay ka lang ba, Lola? Nag-text na ako sa'yo. Okay lang ako, nak. Medyo pagod lang mula kagabi. Pasok ka. Sumunod siya sa kusina habang nagpapakulo ako ng tubig para sa tsaa. Laging iba si Miko sa iba sa pamilya. Mas malalim, hindi masyadong nahuhumaling sa itsura at status. Gusto ko munang humingi ng tawad sa nangyari kagabi, sabi niya habang umuupo. Yung name tag, ang paraan ng pag-uusap ng mga tao, mali lahat yon. May bumundol sa lalamunan ko. Napansin mo? Siyempre, marami rin ang napansin. Tumingin siya pababa, nahihiya. Hindi ko responsibilidad na ayusin ang mga magulang ko, pero responsibilidad ko na tumindig para sa tama. Tumingin siya ng diretso sa akin. Nagbago sina dad at mom mula nang mawala si lolo. O baka hindi ko lang napansin dati. Ang lagi nilang pinag-uusapan ay pera. Pera mo, lalo na. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdalawang isip si Miko. Noong nakaraang linggo, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa bahay mo. Sabi ni Dad, masyado raw kalaki yan para sa isang tao
at baka mas makabuti kung lilipat ka sa mas maliit. Habang kumukulo ang tubig, binigyan ako ng sandali para matanggap ang balita. Habang naghahagis ako ng tsaa, naisip ko si Atayang Reyes at ang codicil ni Roberto. Naisip ko ang name tag, ang walang katapusang paghingi ng pera, at ngayon ang plano na ilipat ako mula sa sarili kong bahay. Bumalik ako sa kasalukuyan nang magsalita si Miko. Sigurado ka bang okay ka lang, Lola? Inilagay ko ang teapot sa mesa at umupo sa harap niya. Mas okay pa ako ngayon, Miko. Sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat pagkatapos ng maraming taon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ako, nagdesisyon. Oras na para magkaroon ng ilang pagbabago dito. Habang umiinom kami ng tsaa, tinitingnan ko ang mukha ng apo ko, nagtataka kung talagang iba siya sa mga magulang niya o natutulog lang ang mga buto ng pagiging mapagmataas na naghihintay ng tamang kondisyon para sumibol. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Roberto, pinalitan ng malamig na kalinawan ng lungkot at kalungkutan ko. Hindi ako magmamadali sa desisyon, pero magmamasid ako, maghihintay at titingnan kung sino sa pamilya ko ang talagang karapat-dapat sa pamana ni Roberto. 3 araw pagkatapos ng kasal, nagdaos sina Rico at Pia ng post-wedding brunch sa kanilang country club. Nagdalawang isip ako kung pupunta ba ako, pero nanalo ang kuryosidad. Gusto kong malaman kung ang name tag ay isang beses na insidente o bahagi ng pattern. Dumating ako sa Oak Ridge Country Club, nakasuot ng simpleng cream pantsuit na sinasabi ni Roberto na nagpapamukha sa akin ng marangal. Pagpasok ko sa private dining room, nakita ko ang ilang bisita mula sa kasal, kabilang sina Jessa at Marco, si Miko, at iba pang kamag-anak at kaibigan. "Ma, dito!" tawag ni Rico, kumakaway patungo sa main table. Si Pia, napakaganda sa designer dress na siguro mas mahal pa sa buwan ng sweldo ng karamihan, ay nagbigay ng beso. "Elena, ang ganda mo naman," sabi niya, mukhang nagulat. "Nag-reserve kami ng upuan para sa iyo rito." Umupo ako. Napansin na katabi ko ang mga magulang ni Marco, mga taong halos hindi ko kilala, sa halip na malapit sa mga apo ko. Masaya ang brunch hanggang sa kumatok si Pia sa baso para tawagin ang atensyon. Gusto naming magpasalamat sa lahat na dumalo ngayon at nakatulong para maging espesyal ang kasal ni Jessa at Marco. Simula niya. At syempre, espesyal na pasasalamat kay Lola Elena na sobrang mapagbigay. Lahat ng mata nagtungo sa akin. Sa totoo lang, dagdag ni Pia, ang ngiti ay hindi umabot sa mata. May sorpresa kami, si Lola ang magpopondo ng dream honeymoon ni Jessa at Marco sa Boracay. May ilang palakpak. Nanatili akong nakatitig, ang tasa ng kape ay kalahati pa lang ang layo sa labi ko. Wala akong binigay na pangako tungkol dito. "Ma," sabi ni Rico nang hindi agad ako tumugon. Maingat kong inilagay ang tasa. "Ngayon ko lang narinig yan," sabi ko ng kalmado. May awkward na katahimikan sa buong mesa. Mukhang nalito at nahiya si Jessa. Tumingin sa plato si Marco. "Oo nga, napag-usapan natin yan kahapon," sabi ni Pia nang may pilit na tawa. "Naalala mo ba, Ma? Sabi mo pag-iisipan mo." "Oo, sinabi ko yon at iniisip ko pa rin hanggang ngayon." Sumandal si Rico, bumulong, pero sapat na malakas para marinig ng lahat. "Ma, wag kang magdrama. Sabi na namin sa kanila na pwede na silang mag-book." May bumigay sa loob ko. Isang tali na matagal nang nakabitin at ngayon ay tuluyang naputol. Hindi ko naaalala na pumayag akong magbayad para sa honeymoon sa Boracay. Sabi ko nang malakas na marinig ng lahat. Sa katunayan, akala ko sina Mr. at Mrs. Cruz ang magbabayad nito. Naguluhan si Mr. Cruz. "May problema sa negosyo," bulong niya. "Naiintindihan ko," sabi ko nang mahinahon. "Nangyayari ang mga ganyan. Pero sa tingin ko, hindi tama na magboluntaryo na gamitin ang pera ng iba nang walang pahintulot. Tama ba?" Tahimik ang buong mesa. Namula si Pia. "Baka naman pwede na lang maghanap sina Jessa at Marco ng mas simpleng honeymoon," mungkahi ko. "Isang bagay na kaya nilang bayaran." "Kayang bayaran nila?" tanong ni Pia nang may galit. Paano naman ang kaya mong bayaran? Alam naman ng lahat na sobra ang iniwan sa'yo ni Roberto para mabuhay ng komportable." May isang bagay sa tono niya
ang yabang, ang sama ng loob na nagpalinaw sa akin ng desisyon ko. Ang kalagayan ko sa pera ay hindi paksa para pag-usapan sa publiko, sabi ko ng matatag. At pati na ang mga desisyon ko sa paggastos. Hinawakan ni Rico ang braso ko, masakit ang kapit. Ma, tigilan mo na yan, nakakahiya ka sa atin. Inalis ko ang kamay niya. Hindi, Rico, kayo ang nakakahiya sa inyong sarili. Tumayo ako, pinatuwid ang coat. Jessa, Marco, naway maging masaya kayo. Matutuwa akong tumulong sa isang makatwirang honeymoon, pero pag-uusapan natin iyon ng pribado. Habang papalayo ako, tumayo rin si Miko. Ihahatid kita sa kotse, Lola. Sa lobby, malayo sa mga matang nakatingin, sa wakas ay pinayagan ko ang sarili kong manginig. Nanginginig ang kamay ko habang naghahanap ng susi. Kaya mo bang magmaneho? Tanong ni Miko ng mahina. Tumango ako, huminga ng malalim. Okay lang ako, medyo nabigla lang. Dapat kang magmalaki sa sarili mo, kailangan ng tapang para doon. Tiningnan ko ang apo ko, talagang tiningnan. Sa sandaling iyon, para siyang si Roberto, sobrang sakit sa dibdib ko. Gusto mo bang maghapunan dito mamaya? Tanong ko bigla. Ngumiti si Miko. Gusto ko po. Gabing iyon, habang kumakain kami ng simpleng chicken inasal sa kusina ko, napagkwentuhan ko si Miko tungkol sa pag-uugali ng mga magulang niya sa nakalipas na 3 taon. Ang walang katapusang paghingi ng pera, ang unti-unting pagkawala ng respeto. Hindi ako nagulat, sabi niya ng malungkot. Nakita ko na ito. Pagkatapos mawala si Lolo, parang ginawa ka nilang, hindi ko alam. ATM machine? Sabi ko para sa kanya. Tumango siya. At lalong lumala. Noong nakaraang linggo, narinig ko ulit silang nag-uusap tungkol sa bahay mo. Ano ang sinabi nila? Nagdalawang isip si Miko. Pinagpaplano nilang kumbinsihin kang lumipat sa Golden Acres, isang retirement village. Nabigla ako. Ang bahay ko ang aking kanlungan, puno ng mga alaala namin ni Roberto. Sabi ni Dad, mas maganda raw para sa lahat kung lilipat ka sa mas maliit na lugar. Binanggit din niya na mainit ang real estate market at matutulungan ka nilang ma-maximize ang investment mo. Naramdaman ko ang pagduduwal. Hindi lang pera ko ang habol nila, ang buong bahay ko pa. Miko, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, nagdesisyong pagkatiwalaan siya tungkol sa codicil ni Roberto. Pero bago ako makapagsalita, tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang kotse ni Rico sa driveway. Si Dad yon, sabi ko. Nanigas ang mukha ni Miko. Huwag mo nang sagutin. Pero pagod na akong magtago. Hindi, sa tingin ko oras na para maglinaw tayo. Binuksan ko ang pinto at nakita si Rico na nakatayo roon, mukhang galit na galit. Anong klaseng drama yun sa brunch? Sigaw niya, itinulak ako papasok sa hallway, tapos nakita niya si Miko. Anong ginagawa mo rito? Naghahapunan kasama si Lola, sagot ni Miko ng kalmado. Isang bagay na pwede namang subukan ng iba sa pamilya paminsan-minsan nang hindi humihingi ng pera. Nagdilim ang mukha ni Rico. Huwag kang makialam, Miko. Ito ay usapin namin ni na Mama. Hindi, sabi ko ng matatag. Kung mag-uusap tayo, kasama si Miko. Pagod na ako sa mga sikretong manipulation mo, Ma, sabi ko. Ilagay na natin lahat sa mesa. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ng galit na mukha ng anak ko at ang mapangalang tingin ng apo ko, alam kong dumating na kami sa punto ng walang balikan, walang pagbabalik. Pagod na ako sa attitude mo, sabi ni Rico habang naglalakad-lakad sa sala ko na parang mabangis na hayop sa hawla. Una yung eksena sa brunch, tapos ngayon nalaman kong nilason mo ang isip ni Miko laban sa amin. Umupo akong tahimik sa lumang recliner ni Roberto. Magkadikit ang mga kamay sa kandungan. Si Miko ay nakatayo sa tabi ng fireplace, nakakrus ang braso, nakatingin sa ama niya na may halo ng pagkadismaya at determinasyon. Walang nilalason dito, sagot ko ng kalmado. Kinikilala lang natin ang nangyari sa pamilya natin mula nang mawala si Lolo. At ano nga ba yon? Tanong ni Rico. Tinuring ninyo si Lola bilang bangko, hindi bilang tao, sagot ni Miko bago pa ako makapagsalita. Yung name tag sa kasal, ang pag-volunteer na magbayad ng honeymoon nang hindi man lang tinanong, ang pag-uusap tungkol sa pagbenta ng bahay ni Lola sa likod niya. Pinag-ispayan niyo ba kami? Namula ng husto si Rico.
Nagmamasid lang ako, sagot ni Miko. Isang bagay na pwede mong subukan paminsan-minsan. Tumingin si Rico sa akin, lumambot ang boses tulad ng ginagawa niya kapag may gusto siya. Ma, nagkakamali ka lang. Sinusubukan lang naming tulungan kang pamahalaan ng maayos ang pera mo. Hindi ka na bata. At 65 lang ako, Rico, hindi 95, putol ko. Buong-buo ang isip ko at kaya kong pamahalaan ang sarili ko. Pero sobra ang iniwan sa'yo ni Dad. Huwag, itinaas ko ang kamay. Iniwan sa akin ni Roberto ang eksakto kung ano ang gusto niyang iwan sa akin. Ang yaman niya ay hindi family piggy bank. Nawala ang pekeng ngiti ni Rico. Kaya ano ang sinasabi mo? Titigilan mo kami dahil lang sa isang tangang biro ni Pia tungkol sa name tag? Sinabi ko na mula ngayon, ako na ang magdedesisyon tungkol sa pera at bahay ko. Kung gusto ni na Jessa at Marco ang honeymoon sa Boracay, pwede silang mag-ipon tulad ng karamihan sa mga bagong kasal. Kung gusto ninyo ng mas malaking bahay, magtrabaho kayo para makuha ito. Tiningnan ako ni Rico na para bang bigla akong nagsalita sa ibang wika. Tapos tumingin siya kay Miko. Gusto ko munang makipag-usap ng pribado kay Mama. Mananatili ako, sabi ni Miko ng matatag. Pamilya ito. Tama, sagot niya. At pamilya rin ako. May nagbago sa mukha ni Rico. Isang kalkulasyon, isang muling pag-aaral. Lagi niya akong napapayag kapag kami lang dalawa, ginagamit ang emosyon ko, ang lungkot ko para kay Roberto, ang hangarin kong mapanatili ang kapayapaan. Pero kasama si Miko, hindi nagagana ang mga taktikang iyon. Sige, sabi niya ng may inis, naglakad patungo sa pinto. Pero hindi pa tapos to, Ma. Hindi kailanman matatapos ng ganito. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Miko. Pasensya na, Lola. Bakit ka magpapasensya? Wala kang ginawang mali. Dahil hindi ako nagsalita noon pa, dahil hinayaan kitang tratuhin nila ng ganito. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Nagsasalita ka na ngayon, iyon ang mahalaga. Pagkaalis ni Miko, umupo ako sa katahimikan ng bahay, naiisip si Roberto, ang kodisil niya, ang pamilyang itinayo namin. Saan kami nagkamali kay Rico o talagang may dugong mapagmataas siya na hindi namin nakita? Mas mahalaga, ano ang gagawin ko ngayon? Dahan-dahang dumating ang sagot, bumubuo sa isip ko na parang litrato na unti-unting lumilinaw. Sa halip na harapin ng direkta sina Rico at Pia ang kodisil at magbago lang sila dahil sa takot sa halip na respeto, hayaan ko silang ipakita ang tunay nilang mukha. Samantala, tahimik kong ibabalik ang buhay at kalayaan ko. Kinaumagahan, tinawagan ko si Atty. Reyes. Elena, sagot niya ng may kasiyahan. Inaasahan ko na ang tawag mo pagkatapos ng kasal. Oo, bahagi iyon ng dahilan. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa branch at ang pagbisita ni Rico. Kailangan kong malaman ng eksakto kung ano ang iniwan ni Roberto sa kanyang will, Atty. Reyes. Hindi lang ang codicil, kundi lahat. May katahimikan. Siguro mas maganda kung magkita tayo ng harapan. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko ngayong hapon? 3 oras pagkatapos, nakaupo ako sa harap ni Atty. Reyes sa kanyang maayos na opisina habang ipinaliliwanag niya ang buong lawak ng yaman ni Roberto. Nakakabinging ang mga numero. Maraming negosyo ang itinayo ni Roberto sa buong buhay niya, paliwanag ni Atty. Reyes, at ibinenta sa tamang panahon. Napaka-konservatibo ng investments niya kaya nakaligtas sa mga recession. Alam ko na medyo mayaman kami, sabi ko ng mahina. Pero laging tahimik si Roberto pagdating sa pera. Ayaw niyang ipagmalaki ang yaman. Ngumiti si Atty. Reyes. Lagi niyang sinasabi na pinakasalan mo siya noong wala pa siyang kahit ano kundi pangarap at isang lumang kotse. Kaya ayaw niyang maging isa ka sa mga babaeng interesado lang sa branded na damit at country club. Ngumiti ako ng mahina nang marinig ang boses ni Roberto sa mga salitang iyon. Kaparang siya nga. Tungkol naman sa codicil, tuloy ni Atty. Reyes, malinaw pero malakas. Sinumang magiging henerasyon na magpapahiya kay Elena ng publiko ay mawawalan ng buong mana. Ang insidente ng name tag sa kasal ay sapat na, at marahil pati ang branch. Pero Elena, hindi mo kailangang magdesisyon agad. Habang buhay ka, epektibo ang codicil na iyan.
Tumango ako, nag-iisip. Paano kung gusto kong gumawa ng ilang pagbabago sa aking sariling will, sa paraan ng pamamahala ng aking ari-arian? Sumandal si Atty. Reyes. Ano ang iniisip mo? Paglabas ko sa opisina ni Atty. Reyes, may plano na ako. Walang dramatic na konfrontasyon, walang ultimatum, tahimik lang na pagbawi ng buhay at kapangyarihan ko. Una, tinawagan ko ang matandang kaibigang si Eleanor na hindi ko na masyadong nakikita mula nang mawala si Roberto. Nagkasundo kami ng lunch kinabukasan. Pagkatapos, dumaan ako sa community center at kumuha ng flyer tungkol sa adult classes nila. Lagi akong pinapursige ni Roberto na ituloy ang pagpipinta ko. Siguro oras na. Sa bahay, umupo ako sa computer at nag-research tungkol sa small business loans. Binanggit ni Miko na gusto niyang magbukas ng bookstore pagkatapos ng kolehiyo pero natatakot sa startup cost. Ang totoong investment sa kinabukasan ng apo ko ay parang perpektong paggamit ng bahagi ng yaman ko. Nang tumunog ang telepono at makita kong si Pia, hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Ang dating Elena ay sasagot agad, mag-aalala kung may emergency ba o kahilingan. Pero ang Elena na iyon ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang babaeng sa wakas ay nakikilala na ang sariling halaga. Ang voicemail ng pinakinggan ko ito ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Elena, si Pia ito. Kinuwento sa akin ni Rico ang usapan ninyo kagabi. Sa tingin ko may pagkakamali lang. Lagi naming gusto ang pinakamabuti para sa'yo. Nag-iisip kami ni Rico na mag-dinner tayo sa weekend para magkaayos. At sinabi ni Jessa na pinag-iisipan mo na raw ang honeymoon. Kailangan talaga nilang magpa-reserve ng maaga para sa magandang presyo. Tawagan mo ako ha? Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Sa halip, binuksan ko ang checkbook at nagsulat ng katamtamang check bilang wedding gift para kina Jessa at Marco, sapat para sa isang masayang honeymoon, pero siguro sa Boracay na lokal lang, hindi sa malayong Bali. Inilagay ko ito sa isang greeting card na may mainit na mensahe, sinilyohan ng sobre. Nagsimula na ang aking estratehiya ng katahimikan. Walang konfrontasyon, walang drama, tahimik lang na mga hangganan, matatag. Siguradong aprobado ito ni Roberto. 6 na buwan ang lumipas sa serye ng tahimik pero makabuluhang pagbabago. Nag-enroll ako sa painting classes sa community center. Muling nakipagkita sa mga dating kaibigan, at mas maraming oras ang ginugol ko kay Miko na madalas bumibisita. Nagbigay ako sa kanya ng seed capital para sa plano niyang bookstore at nakikita kong maayos ang pag-unlad nito. Samantala, ang ugali ni Rico at Pia sa akin ay nagbabago mula malamig na distansya hanggang bigla ang pagbisita na may pilit ng ngiti at halatang dahilan. Sa bawat pagkakataon, inililipat nila ang usapan sa pera. Isang renovation na pinaplano nila, ang pangarap ni Jessa na bumili ng bahay kasama si Marco, ang kanilang retirement concerns. Pag-iisipan ko ang finances ko, ang naging mantra ko. Sinasabi ng may lalong lumalakas ng ngiti sa bawat pagkakataon. Hindi nila maganda ang tinatanggap na pagtanggi. Lalong naging hostile ang mga text ni Pia. Lalong naging demanding ang mga tawag ni Rico. Pero nakahanap ako ng bagong lakas sa aking katahimikan. Sa mga hangganang sa wakas ay naitatag ko na. Ngayon ang ika-66 birthday ko. Kahit tumutol ako, matigas na nagdesisyon si Miko na magdaos ng maliit na family gathering dito sa bahay ko. Oras na nilang tandaan kung kanino ang bahay na ito, sabi niya nang may madilim na determinasyon na nagpapaalala sa akin kay Roberto. Ginugol ko ang buong umaga sa hardin. Pinuputol ang mga tuyong rosas at nakakahanap ng kapayapaan sa simpleng gawaing iyon. Ang hardin, katulad ko, ay biktima rin ng nakaraang 3 taon. Binayaan ko ito habang sinusunod ko ang mga kahilingan ni Rico at Pia. Ngayon, muling nabubuhay ito katulad ko. Sa kalagitnaan ng hapon, handa na ang bahay sa mga bisita. Dumating ng maaga si Miko para tulungan sa final preparation. Sigurado ka bang handa ka na dito? Tanong niya habang inaayos ang cheese at crackers sa platito. Handa na ako hanggat kaya ko, sagot ko. Pinapakinis ang bagong damit ko. Isang matingkad na pula na hindi ko noon pinangangahasang isuot. Bukod pa, hapunan lang naman.
pero alam naming pareho na higit pa ito sa hapunan. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan na muling magsasama ang buong pamilya sa ilalim ng bubong ko. Sina Rico at Pia, Jessa at Marco, at kahit ang ilang dating kaibigan ni Roberto, kabilang si Attorney Reyes. Tumunog ang doorbell eksakto 5:00. Nakaupo sina Rico at Pia sa veranda. Ang kanilang mga ngiti ay sobrang pikeng halos marinig ko ang pag-uunat ng plastic. "Happy birthday, Ma," sabi ni Rico, iniabot ang biniling bulaklak sa flower shop. "Elena, ibang-iba ka," dagdag ni Pia. Ang tingin ay lumalagos sa bagong damit ko, sa maayos na buhok, sa light makeup na natutunan ko sa community class. "Salamat," simple kong sagot, lumayo para papasukin sila. Dumating sina Jessa at Marco, ilang minuto pagkatapos, sinundan nina Attorney Reyes at isa pang mag-asawa, mga matalik na kaibigan namin ni Roberto. Tinanggap ko sila nang may kalmahan na 6 na buwan na ang nakalipas ay hindi ko maisip. Pagkaupo namin sa dining room, napansin ko ang tingin ni Rico na naglilibot sa bahay, nag-e-evaluate, nagkakalkula. Ang tingin naman ni Pia ay paulit-ulit na bumabalik sa bagong painting sa dingding. Isang landscape na ako mismo ang gumuhit. "Nagpa-remodel ka ba, Elena?" tanong niya. Ang tono ay nagpapahiwatig na hindi niya gusto ang mga pagbabago. "Ilang update lang," sagot ko. "Sumali ako sa painting class." "Painting class?" Ulit ni Rico na parabang sinabi kong natututo akong magmaneho ng spaceship. "Ang galing-galing ni Lola," sabi ni Miko ng mayabang. 2 painting na ang nabenta niya sa community art fair." "Nabenta?" Mukhang talagang nalito si Pia. "Pero bakit ka pa magbebenta ng painting?" Ngumiti ako. Hindi dahil sa pangangailangan, Pia, dahil sa saya. May awkward na katahimikan sa mesa na basag nang magtanong si Marco tungkol sa bookstore na pinaplano ni Miko. "Maayos ang progress," sabi ni Miko. "Salamat kay Lola, natapos ko na ang business plan at tinitingnan na ang mga possible locations." Napatingin ng diretso si Rico kay Miko. "Salamat kay Lola, ano ang ibig mong sabihin?" "Nag-i-invest si Lola sa bookstore ko." "Invest?" Tumaas ang boses ni Rico. "Anong pera?" "Pera ko?" mahina kong sabi. Pero tumigil si Rico, sumulyap sa iba pang bisita. "Siguro dapat pag-usapan natin to ng pribado." "Walang dapat pag-usapan," sagot ko. "Ako na ngayon ang gumagawa ng sarili kong financial decisions." Nagdilim ang mukha ni Rico. Mukhang may gusto pa siyang sabihin, pero naunahan siya ni Jessa nang ikwento ang honeymoon nila sa Palawan. Isang destinasyon na pinili nila pagkatapos matanggap ang simpleng regalo ko. Nagbago ang usapan. Pansamantalang nawala ang tensyon. Pagkatapos ng hapunan, habang lumipat kami sa sala para sa kape at dessert, hinila ako ni Pia sa kusina. "Elena, ano bang nangyayari sa'yo?" tanong niya ng mahina pero matalim. "Una, tinanggihan mo ang honeymoon. Pagkatapos, walang balita sa'yo sa loob ng maraming buwan. At ngayon bigla mong ginagamit ang pera sa pangarap ni Miko." "Hindi pangarap yon," sagot ko ng kalmado. "Solid business plan yon." "Huwag kang maging naive. Halos wala nang kita ang bookstore ngayon. Ginagamit ka lang niya." "Hindi, Pia. Sinusuportahan ko ang ambisyon ng apo ko. May pagkakaiba iyon." Naningkit ang mata niya. "Nakapag-usap na kami ni Rico. Sa tingin namin, oras na para isipin mong lumipat sa mas madaling pamahalaan na lugar. Maganda ang mga unit sa Golden Acres at ang pera mula sa pagbenta ng bahay na to ay makakatulong sa ating lahat." Ayan na. Ang plano na narinig ni Miko ay inilabas na sa liwanag. "Hindi ipinagbibili ang bahay na to," sabi ko ng matatag. "At ang tirahan ko ay hindi paksa ng pamilya." Bago pa siya makasagot, dumating si Rico sa may pintuan. "Okay ba riyan?" "Maganda," sabi ko. Kinuha ang cake na niluto ko kaninang umaga. "Gusto niyo na bang kumain ng dessert?" Sa sala, nilinis ni Rico ang lalamunan habang nagsisimula akong maghiwa ng cake. Bago tayo magpatuloy, may gusto sanang pag-usapan ni Pia at ako sa lahat. Natigilan ang kamay ko sa kutsilyo. Hindi ito bahagi ng gabi na pinlano ko. "Nag-aalala kami sa mga kamakailang desisyon mo," pahayag ni Rico sa buong kwarto.
Gumagawa ka ng mga hindi magandang financial choices, nag-iisa ka, at tinatanggihan ang payo ng pamilya. Katahimikan ang sumalubong sa kwarto. Sa tingin namin, oras na para pag-isipan ang isang power of attorney arrangement, dagdag niya. Para sa proteksyon mo. Maingat na inilagay ni Atty. Reyes ang tasa ng kape. Seryosong hakbang yan, Rico. May ebidensya ka ba ng incapacity? Nagbibigay siya ng pera para punduhan ang bookstore sa panahon ng digital age, sagot ni Rico na para bang sapat na iyon. At tinatanggihan niya ang makatwirang downsizing options. May kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang sandaling ito ay hindi maiiwasan mula nang magsimula akong magsabi ng hindi. Mukhang lubos na may kakayahan siya sa akin, komento ni Ate Reyes. Ang pagdedesisyon na hindi mo gusto ay hindi patunay ng kawalan ng kakayahan. Hindi mo naiintindihan, giit ni Rico, tumaas ang boses. Lagi siyang umaasa kay Dad, tapos sa akin para sa financial guidance, ngayon bigla siyang gumagawa ng mga hindi lohikal na desisyon. Sapat na. Inilagay ko ang kutsilyo. Hindi ako hindi lohikal, hindi ako nawawalan ng kakayahan, at hindi ko kailangan ng guidance ninyo, Rico. Magpakumbaba ka naman. 3 taon akong nagpakumbaba, putol ko. Nagbayad ako para sa renovations, bakasyon, kotse, at kasal. Hinayaan ko kayong tratuhin ako bilang walking wallet sa halip na inyong ina, pero matitigil na yan ngayon. Namula ng husto si Rico. Ito ba ang gusto mo? Tanong niya, tinuro ang mesa. Ipahiya mo kami sa harap ng lahat para kaming mga kontrabida. Hindi, Rico. Mahina kong sabi, kayo ang gumawa niyan sa inyong sarili. Matanda ng makasarili, sigaw niya, biglang tumayo na halos matumba ang upuan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. Hinila ni Pia ang braso niya, biglang na-realize kung gaano kaganda ang itsura nila sa iba. Pero wala nang pakialam si Rico. Akala mo ba kaya mong basta-basta kaming i-cut off? Siguradong ikinakahiya ka ni Dad. Sa sandaling iyon, nilinis ni Atty. Reyes ang lalamunan at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sa katunayan, Rico, sabi niya, eksaktong ganitong sitwasyon ang inasahan ni Dad mo. Katahimikan ang sumunod, nanigas si Rico, bahagyang nakabuka ang bibig habang inilalabas ni Atty. Reyes ang pamilyar na sobre. Nagdagdag si Roberto ng codicil sa kanyang last will and testament ilang araw bago siya pumanaw. Paliwanag ni Atty. Reyes sa buong kwartong natulala. Nag-aalala siya kung paano mo tratuhin si Elena pagkatapos niyang umalis. Anong klaseng codicil? Tanong ni Pia na unang nakabawi ng boses. Tumingin si Atty. Reyes sa akin, humingi ng tahimik na pahintulot. Tumango ako. Ang codicil ay nagsasabi na sinumang magiging henerasyon na magpapahiya kay Elena ng publiko ay mawawala ng buong mana, sabi ni Atty. Reyes nang walang emosyon. Kasama rito ang hindi pagrespeto sa kanya, pagsisikap na kontrolin ang kanyang pera laban sa kanyang kalooban, o pagsisikap na paalisin siya sa kanyang sariling bahay. Kabalbalan yan, natigla ni Rico. Hindi kailanman gagawin ni Dad? Ginawa niya, putol ni Atty. Reyes. At bilang executor ng estate niya, naitala ko ang mga insidente sa mga nakaraang buwan. Tumingin siya sa akin. Elena, kailangan kong itanong, gusto mo bang i-enforce ang codicil na ito? Lahat ng mata nagtungo sa akin. Tiningnan ko sina Rico at Pia, ngayon ay maputla sa gulat at takot na unti-unting lumalabas. Tiningnan ko si Jessa na mukhang nalilito at nahihiya. Tapos tiningnan ko si Miko na ang mukha ay puno lamang ng tahimik na suporta. Oo, sabi ko sa wakas. Gusto ko. Nalugmok si Rico pabalik sa upuan. Hindi ka seryoso. Mas seryoso pa ako ngayon kaysa dati, sagot ko. Ang name tag sa kasal, ang anunsyo ng honeymoon sa brunch, ang walang katapusang paghingi ng pera, at ngayon ang pagsisikap na ideklara akong incompetent. Lahat ng ito matitigil na ngayon. Pero ang mana namin, bulong ni Pia, mawawala? Buong buo? Tanong ni Jessa ng mahina, tumango si Atty. Reyes. Sa kasamaang palad, oo, napakalinaw ng codicil. Hindi patas yan, biglang sigaw ni Rico, binagsak ang kamao sa mesa. Niloko niya kami. Pinaniwala niya kami na nandyan lang ang pera para gamitin.
Hindi, Rico, mahina kong sabi. Hindi ako nangako sa inyo ng kahit ano. Kayo ang nag-akala, nagkuha, nagdemanda, pero hindi ninyo ako tinanong kung ano ang kailangan o gusto ko. Paano naman sina Jessa at Marco? Tanong ni Pia ng desperado. Wala silang ginawang masama, sabi ni Atty. Reyes habang tinitingnan ang notes. Kasama si Jessa sa maraming insidente pero hindi siya aktibong sumali sa pagpapahiya. Gayunpaman, hindi rin siya nagsalita para ipagtanggol si Elena. Namuo ang luha sa mata ni Jessa. Pasensya na, Lola. Dapat sinabi ko noon sa kasal tungkol sa name tag. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Lahat tayo ay nagkakamali, nak. Ang tanong ay ano ang natutunan natin mula rito. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Marco, yakap-yakap si Jessa. Ngayon, sabi ni Atty. Reyes, ayon sa Codicil, ang mana ni Rico at Pia ay muling ididistribute. Kanino? Tanong ni Rico. Kalahati ay mapupunta agad kay Elena, paliwanag ni Atty. Reyes. Ang kalahati pa ay ibabahagi sa mga henerasyon na nagpakita ng tamang respeto at pagmamahal sa kanya. Lahat ng tingin ay napunta kay Miko na mukhang talagang nagulat. Hindi ko alam, mabilis niyang sabi. Sumusumpa ako, Lola. Wala akong alam tungkol dito. Alam ko yon, nak, pagpapatahan ko sa kanya. Siguradong ipinagmamalaki ka ni Lolo sa lalaking naging mo. Tumayo ulit si Rico. Mukha ay baluktot sa galit. Ito ay bitag, plano. Maghahabol ako sa korte. Bahala ka, sabi ni Atty. Reyes ng kalmado. Pero legal at binding ang Codicil at sapat ang ebidensya na natupad ang mga kondisyon. Elena, simula ni Pia, biglang lumambot ang boses. Siguradong kaya nating ayusin ito bilang pamilya. Hindi na kailangan, Pia, putol ko, huli na. Tapos na ba talaga? Tanong ni Rico. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, basta mo na lang kaming itatapon? Hindi, Rico, sabi ko, tumayo ng diretso sa harap ng anak ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, sa wakas ay tumitindig na ako para sa sarili ko. May malaking pagkakaiba yon. Nagtapos ang gathering kaagad pagkatapos noon. Umalis sina Jessa at Marco na may awkward na paumanhin at pangako na tatawag sila. Umalis sina Rico at Pia nang walang salitang lumabas pa. Maayos na nagpaalam sina Atty. Reyes at iba pang bisita hanggang kami na lang ni Miko ang natira sa biglaang katahimikan ng bahay. Okay ka lang ba? Tanong niya habang tinutulungan akong magligpit ng mga halos hindi hinawakan na dessert plates. Mas okay pa ako, sagot ko. Nagulat na totoo iyon. Pakiramdam ko ay malaya na ako. Isang taon pagkatapos, nakatayo ako sa pasukan ng Chapter 1, ang bookstore na sa wakas ay nabuksan ni Miko sa isang magandang Victorian house sa gitna ng lungsod. Sumisikat ang umaga sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa maingat na nakaayos na shelves at cozy reading nooks. Ang coffee counter ay pinamamahalaan ni Emma, ang girlfriend ni Miko, na naghahain ng lokal na roasted coffee at homemade pastries. Sa children's area, isang mural na pinturahan ko mismo ang pader, isang magical forest na may nakatagong mga hayop at fairy tale houses para galugarin ang mga batang mambabasa. 2 beses sa isang linggo, ako ang nagkukuwento sa mga bata sa barangay, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko noon. Ang maliit na apartment sa itaas ay inayos na rin. Hindi para sa akin. Mahal ko pa rin ang bahay ko kasama ang mga alaala ni Roberto. Pero para sa Young Writers Residency Program na sinimulan ni Miko gamit ang bahagi ng mana niya. Tumunog ang kampanilya sa pinto at pumasok si Jessa. Itinutulak ang stroller kung saan naroon ang 3 buwang si Roberta, pinangalanan ayon sa lolo niya. Lola, sigaw niya nang makita ako. Hindi ko alam na nandito ka rin ngayon. Dumaan lang para i-deliver ang ilang bagong bookmark na ginuhit ko, sabi ko, yumuko para tingnan si baby Roberta. Kumusta? Maliit. Sa nakalipas na taon, unti-unti naming naayos ni Jessa ang aming relasyon. Pagkatapos ng unang gulat sa pagbunyag ng mana, nagpakita siya ng tunay na pagsisikap na makipag-ugnayan sa akin nang hiwalay sa mga magulang niya. Si Marco ay naging matatag na impluwensya,
hinimok siyang magkaroon ng sariling opinyon sa halip na ulitin ang sinasabi ng nanay niya. Magkaiba ang kwento ni Rico at Pia. Pagkatapos ng maraming pagtatangka na i-appeal ang codicil, lumipat sila sa Cebu kung saan nakakuha si Rico ng trabaho sa dating business associate. Ang komunikasyon namin ay limitado na sa Christmas cards at hindi regular na updates sa pamamagitan ni Jessa. May narinig ka ba tungkol kina Dad at Mom? Tanong ko habang umuupo si Jessa sa maliit na mesa kasama ang baby. Tumawag si Mom noong nakaraang linggo, sabi niya nang may buntong hininga. Pareho pa rin ang usapan. Reklamo tungkol sa trabaho ni Dad sa bahay na kailangan nilang tanggapin kung gaano kabaligtaran ang lahat. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry, Lola, sabi ni Jessa ng matatag. Ginawa nila ang kanilang desisyon. Ginawa ko ang akin. Dumating si Emma na may dalang kape at fresh pastries, nakipaglaro sa baby bago bumalik sa counter. Lumabas si Miko mula sa likod na may dalang stack ng mga bagong libro. Ang mukha ay nagliwanag nang makita kami. Tamang timing, sabi niya, sumali sa amin sa mesa. Gusto ko sanang humingi ng opinyon ninyong dalawa sa isang bagay. Ipinaliwanag niya ang plano niyang palawakin ang community programs ng tindahan, kasama ang adult literacy tutoring at writing workshops para sa mga kabataan. Kailangan ng reinvestment ng bahagi ng profit, dagdag niya. Pero sa tingin ko, sulit ito. Sa tingin ko, napakaganda niyan, sabi ko, nadarama ang pagtaas ng pagmamalaki. Habang pinag-uusapan nila ang detalye, tinitingnan ko ang maaraw na bookstore. Ang magandang espasyong ito na hindi lamang kumakatawan sa pangarap ni Miko, kundi isang bagong kabanata para sa atin lahat. Sa nakalipas na taon, mula nang mahayag ang katotohanan, nadiskubre ko ang mga parte ng sarili ko na matagal nang natutulog. Nakagawa ako ng bagong kaibigan, naunlad ang pagpipinta ko, at nagsimulang mag-travel. Una ay simpleng weekend getaways, tapos 2 linggong bakasyon sa Palawan kasama ang isang senior travel group kung saan nakilala ko si Mang Ben, isang balo mula sa Davao na may mabait na mata at tuyong katatawanan, at tumatawag sa akin tuwing linggo. Aprobado siguro ito ni Roberto, naisip ko. Hindi lang tungkol sa bookstore o sa bagong kalayaan ko, kundi sa mga hangganang sa wakas ay naitatag ko. Sinubukan niyang protektahan ako sa pamamagitan ng codicil, pero sa huli, natuto akong protektahan ang sarili ko. Nagawa ng baby ni Jessa ang isang masayang tunog, nagbalik ako sa kasalukuyan. Ito na ang pamilya ko ngayon, hindi perpekto, hindi kumpleto, pero tunay. Binubuo namin ang isang bagong bagay mula sa guho ng mga nawala, at sa sarili nitong paraan, napakaganda. Ano sa tingin mo, Lola? Tanong ni Miko. Hinila ako pabalik sa usapan. Ngumiti ako sa apo ko at sa apo kong babae, sa baby na kumakatawan sa kinabukasan natin, sa bookstore na lumago mula sa tiwala at respeto sa halip na obligasyon at kasakiman. Sa tingin ko, ito na mismo ang tamang lugar para sa atin.